Sa video ito ay ating pag-uusapan ang mga living room feng shui tips para papasukin ng swerte, kayamanan, prosperidad at love. Ang mga ayos o dekorasyon ng sala ay tunay na isang likhang sining. Ang mga muebles, kulay, lighting, fixture at mga likhang sining ay dapat pagsamahin ang lahat ng ito para sa isang perpektong harmony at equipoise. Ang isang maayos na espasyo ay higit pa dyan. Nangangailangan ito ng panloob na balanse na sumasalamin sa labas. Ngayon, suriin natin ang ilan sa mga prinsipyo ng Feng Shui na maaaring mailapat kapag pinalamutian ang iyong sala, mula sa mga furniture, kulay, halaman at layout. Ating unahin sa mga Feng Shui tips na kulay. Katulad ng sa anumang iba pang silid ng bahay, ang mga kulay ay isa sa prinsipyo ng Feng Shui na maaaring makaapekto sa masiglang balanse. Ang mga malalakas na kulay na tulad ng pula or itim ay dapat na iwasan, lalo na sa malaking proportion. Mamili para sa mga pastel na kulay, delicate shades na yellow, berde o kahit na simpleng puti. Iwasan ang asul sa mga pader na hilaga dahil lilika ito ng impresyon ng isang malamig at hindi magiliw na espasyo. Number 2. Posisyon ng mga furnitures o ibang kagamitan. Ang paglalagay ng mga furniture sa bahay ay dapat matiyak na madali, hindi makakasagabal sa pamamagitan ng mga hadlang sa pag-access sa mga silid. Hindi inirekomenda na punuing mabuti o siksikin ng kasangkapan ng iyong sala. Ang isang airy na espasyo ay magdadala ng kasaganaan. Kaya naman ang sopa at ang mga armchair ay dapat na nakaposisyon sa ganitong paraan. At dahil dyan, dapat kapag ginagamit natin ang mga ito, hindi natin direktang nakikita ang pintuan sa harap natin o hindi dapat sila nakaharap sa pintuan. Gayon din, hindi inirekomenda na umupo na nakatalikod sa isang bintana at direkta sa tabi ng pintuan. Ngunit sa halip ay dapat magkaroon ng isang dingding sa likod o nakatalikod dapat sa dingding. At kung mayroon tayong dalawang sopa na nakapwesto ng harapan, ang mga panauhin natin na hindi magkakilala ay maaring mag-eksperimento sa isang magkasalungat na estado. Sa makatawid, maaari nating ilipat ang sofa sa isang neutral posisyon or maglagay na lamang ng isang mesa sa pagitan nila. Hindi rin maipapayo na mag-iwan ng mga gamit sa paglilinis sa sala dahil sumisimbolo sila ng pag-aalis ng kita, kalusugan at kaunlaran. Pangatlo, mga regulasyon sa paglalagay ng mga salamin ng tama. Ang sala ay isang puwang kung saan maaari tayong maglagay ng mga salamin ng walang labis na abala. Ang pinakamagandang posisyon para sa isang salamin ay harapan sa bintana. Ngunit ito ay kapag ang imahe mula sa labas ay isang maganda at natural landscape. Sa ganitong paraan kasi madadala natin ang kagandahan ng kalikasan sa ating tahanan. Hindi natin kailangan sabihin na hindi na tayo maglalagay ng salamin sa harap ng bintana kung ang tanawin mula sa labas ay hindi naman kasiya-siya at naglalabas ng mga negative energy, gaya ng mga site ng construction, hindi organisado o maruming bakuran at iba pa. Dahil ang pinakamalagang aspeto naman para sa salamin ay ang sumasalamin sa magagandang bagay, isang painting, isang panloob na halaman o larawan ng pamilya tulad ng nabanggit natin sa video ito. Ang mahalaga ay ang mga salamin na ginagamit para sa dekorasyon sa bahay ay madalas dapat malinis at nahuhugasan. Ayon sa mga patakaran ng Feng Shui, ang isang malinis na salamin ay nagpapalabas ng isang positive energy. Kapag ang isang maruming salamin kasi ay i-charge ang iyong bahay ng mga negatibong enerhiya. Gayon din, hindi dapat nating panatilihin sa ating bahay ang mga sira or basag ng salamin dahil sila ay nag-assimilate at naglalabas ng negative energy. 4. Mga halaman ng Feng Shui sa living room generally. Ang lahat ng mga maswerteng halaman tulad ng mga bulaklak ay maaring mailagay sa sala, ngunit inirekomenda na ayusin ang mga ito depende sa kanilang laki. Upang maiwasan ang pressure, huwag maglagay ng isang halaman na maabot ang kisame sa sulok ng silid. Kapag pinili mo ang mga maliliit na halaman, dapat mong isaalang-alang ang mga parehong laki ng talahanayan at mga visual na effect. Ang mga kapaki-pakinabang na Feng Shui na halaman ay ang jade plants, bamboo, happiness plant, fine,
Fear, orange tree, peach tree, apple tree, and lemon tree. At ang mga masaswerteng bulaklak naman ayon kay Feng Shui ang mga chrysanthemum, Japanese rose, narcissus, lilac, magnolia, lotus, and orchids. At number 5 ang mga halaman at bulaklak na dapat iwasan sa Feng Shui. Ang mga halaman at bulaklak na may matulis na dahon na nasasaktan ka kapag hinahawakan ay isinasaalang-alang na magdadala ng bad luck. Ang tanging puwang kung saan maaring ilagay ang mga gantong uri ng bulaklak ay sa tabi ng TV o sa isang computer upang makuha nito ang mga magnetic energy na inilalabas ng mga ito. Maaari rin silang ilagay sa labas sa tabi ng main entry door na may papel naman para protektahan ang iyong bahay. Gayunpaman sa loob ng bahay, inirekomenda na iwasan ang mga cactus or anumang iba pang mga tanim na halaman or bulaklak katulad ng mga puno ng bonsai. Ang mga puno ng bonsai kasi ay pinagpapalagay ng pinanggagalingan ng isang negative energy ng chi dahil ang pamamaraan upang makuha ang mga ito ay sumisimbolo ng isang panggambala sa paglago at pag-unlad. Ang Feng Shui na nabuo ng kanilang lakas ay maaari makaapekto sa parehong pagbuo at pagpapalawak ng isang negosyo at ang proseso ng paglaki o pag-unlad ng mga bata, pati na din ang iyong personal na pag-unlad bilang isang individual. 6. Paglalagay ng isang fish tank. Ang mga isda ay isang tanda ng kasaganaan. Ito ang dahilan kung bakit ang isang aquarium ay maaaring maging isang simpleng elemento ng palamuti at isa ding paraan ng pangkuha ng kasaganaan at kayamanan kung naniniwala ka na ang lunas na ito ay makatutulong sa atin na malutas ang ating problema. Ang pinakamagandang lugar para sa pagtatakda ng isang tangke ng isda ay nasa sala or sa opisina. At para sa pag-akit ng swerte, ang mga bilang ng mga isda ay dapat odd number. Isaalang-alang din ang katotohanan ng mga isda ay hindi magiging masaya sa isang aquarium na mangkok. Kaya mas mahusay na pumili ng isang semicircular o isang hugis parehaba na aquarium na may mga round edges. Kung ang tangke ng isda ay nakalagay sa hilagang bahagi ng isang silid, mainam na magkaroon ng isang cylindrical na hugis upang maisaaktibo ang enerhiya ng metal. At sa silangang direksyon naman ay nauugnay sa elemento ng wood, kung kaya upang umunlad at kapakipakinabang na ilagay sa lugar na iyon ang isang hugis parehaba na aquarium. Kung nais naman nating buhayin ang sektor ng kanluran upang madagdagan ng kayamanan, inirekomenda sa atin ng mga eksperto na magkuha ng isang isda na arwana o kung wala ka namang sapat na pera ay maaari nating piliin ng alinman sa isang koi fish o mga goldfish. Kung mamamanage natin ang palaging mapanatili ang malinis na aquarium, mga berdeng halaman at maliligayang isda, maakit natin ang maraming positibong enerhiya sa ating tahanan. Malinaw naman na ang kung ilalagay natin sila sa isang masiglang bahagi ng silid, ang mga goldfish ay sumisimbolo ng tagumpay sa negosyo sa pananalapi, habang ang mga koi na isda ay isang simbolo ng swerte at military glory. Psychologically, ang sala ay kumakatawan sa paraan na nakikita natin sa labas ng mundo. Ito ay ang puwang kung saan maaari nating i-highlight ang ating lugar sa lipunan at kung saan maaari nating palakasin ang ating kakayahan upang lumikha ng kaunlaran at kagalingan. Kung gumugugol tayo ng ilang magagandang oras sa ating libreng oras sa silid na ito, malinaw na ang Feng Shui ng puwang na ito ay may malakas na impluensya sa pagkakasundo, kaunlaran at tagumpay ng lahat ng mga miyembro ng pamilya. Sa makatuwid ayon kay Feng Shui, ito ay pinakanaangkop na silid na magiging masiglang aktibo sa lahat ng 9 na sektor. Sa pag-ibig, katanyagan, kasaganaan, kalusugan, pamilya, mga anak, katulong, karera at edukasyon. Need relief for your back pain, hip pain, or related pains in your legs? Try Dr. Ho's Decompression Belt, a back pain relief innovation that really works. It's easy, portable, and effective. Just put the belt on, pump it up, and feel your spine straighten up while your back pain goes away. It helps to support your back, stretch tight muscles, and reduce pressure on painful discs and joints. It feels so good on your back. Be pain-free while you work, play, travel, and relax. Get long-lasting relief for your back pain, hip pain, and shooting leg pain. No appointments, no pills, just less pain, less bills. The Dr. Ho Belt is a professional back traction device recommended by doctors and loved by back patients everywhere. I think every patient with back pain should be wearing this belt
Feel good while standing, walking, relaxing at home, driving, doing housework, lifting, playing sports, and while laying down or sleeping.